Ang hirap ng buhay noon ang nagtulak sa akin na magsikap bilang isang working student. Hindi naging madali pero tiniis ko lahat dahil alam kong may pangarap akong kailangang abutin. Ako nga pala si Vine. Gusto kong ibahagi sa iyo ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay ko, ang pagiging isang working student. Lumaki kami sa bundok at mula pagkabata nasaksihan ko ang hirap ng buhay. Madalas mag-away sina mama at papa. Sa tuwing nakikita ko si mama, naawa ako sa kanya. Dahil sa lahat ng pagod at hirap na dinaranas niya. Kaya nang makapagtapos ako ng high school, nagdesisyon akong maging working student sa pag-asang matulungan siya at mabago ang buhay namin. Nirekomenda ako ng tita ko sa isang hospital na pag-aari ng kakilala niya. Doon din nakatira ang pamilya ng may-ari at doon nagsimula ang lahat. Mabait ang dalawang anak nilang doktor pero kabaliktaran ng kanilang ina na siya ring nagmamay-ari ng hospital. Napakahigpit at napakalupit niya. Araw-araw, gigising ako ng maaga para maglinis ng buong bahay, pati na rin ang mga kwarto at laboratorio ng mga estudyante sa kanilang paaralan. Pagkatapos, magwawalis ako sa napakalaking bakuran habang tirik na ang araw. Ang bawat araw ay nagsisimula at nagtatapos sa pagod. Si Doc Nanay, kahit hindi pa ako tapos sa isang gawain, may bago na namang iuutos. Wala siyang pakialam kung sobrang hirap na ng pinapagawa niya. Kapag may bisita, lalo na si Father, biglang nagbabago ang ugali niya. Nagiging napakabait at mistulang banal. Sasabihin pa niya, "Pray for us, Father ha." Pero kapag wala nang nakakakita, babalik siya sa pagiging malupit. Lahat ng klase ng trabaho kahit para sa lalaki, ipinapagawa niya sa akin. Pinapawalis niya ako ng bakuran, pinapaalis ng mga halaman, at pinapa-mower kahit tirik na ang araw. Sa ilalim ng init ng araw, tinitiis ko ang lahat habang patuloy na iniulit sa isip ko, kaya ko to, kailangan kong magtiis para sa pamilya ko. Maraming bisis akong umiyak ng palihim, natatakot akong ipakita ang pagod at lungkot ko, kaya sinasarili ko na lang ang lahat. Minsan nahuli ako ng classmate kong umiiyak. Habang nagbubunot ng damo sa kanal, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya ang naramdaman ko, ang bigat na parang hindi ko na kayang buhatin. Pero wala akong ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy. May isang araw na hindi ko makakalimutan. Nagkadinggi ang apo ni Doc Nanay at kasabay noon ang schedule ng fogging sa buong hospital. Pinalabas nila ang lahat ng pasyente. At bigla na lang tumunog ang bell. Iyon ang ginagamit niya para tawagin ako. Sa bawat tunog ng bell na iyon, parang bumabalik ang takot at kaba ko. Nang tumawag siya, pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao. Sinabi niya, "Kumuha ka ng bato doon, ganito kalaki oh." Sabay kumuyom ng kanyang kamay at inilapit sa mukha ko. Sa harap ng lahat, parang nawalan ako ng halaga. Nung mga oras na iyon, pakiramdam ko wala akong kwenta. Parang nawalan ako ng dignidad at lakas ng loob. Hindi rin ako pinapayagang magtagal sa kitchen dahil ayaw niyang makita akong nandun. Sinasabihan niya ako, "Kitchen is not your place." Sa tuwing sinasabi niya iyon, parang lalo niyang ipinamukha na wala akong karapatang mapabilang sa mundo nila, na hanggang trabaho lang ako, na hindi ako tao kundi alipin. Kahit gaano kasakit, tiniis ko ang lahat dahil alam kong wala akong ibang pagpipilian. Ginawa ko iyon hindi dahil mahina ako, kundi dahil alam kong may pangarap akong kailangang abutin. Sa bawat gabi umiiyak ako habang inuulit sa sarili ko, "Kaya ko to. Hindi ko nakikita to na magtatagal, lalaya rin ako sa ganitong buhay." Habang nagtitiis ako sa hirap, iniisip ko na ilang taon lang akong maghihirap. Pero kapag nakatapos ako, habang buhay akong giginhawa, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, ito na ang magiging susi para mabago ang takbo ng buhay ko at ng pamilya ko. Alam kong sa bawat sakripisyong ginagawa ko ngayon, darating din ang araw na magbubunga ang lahat ng ito. Ngayon, habang iniisip ko ang lahat ng pinagdadaanan ko, hindi ko maiwasang maiyak. Napakahirap ng pinagdaanan ko, pero alam kong naging mas matatag ako dahil dito. Natutunan kong hindi kailanman magiging madali ang buhay, pero basta't may dahilan kang lumaban para sa pamilya mo, para sa sarili mo, kakayanin mo ang lahat. At kahit masakit balikan ang nakaraan, nagpapasalamat ako dahil natutunan kong maging matatag. Ang hirap na iyon ang nagturo sa akin na kahit gaano kadilim ang gabi, darating din ang liwanag ng umaga. Darating din ang araw na matutupad ko ang mga pangarap ko. At iyon ang araw na masasabi kong lahat ng hirap ay naging sulit.